Maligayang pagdating sa bagong video kung saan tatalakayin natin ang basic self-defense para sa survival. Ngayon, pag-uusapan natin ang paggamit ng baston. Kahit tila walang banta, delikado ito sa kamay ng eksperto dahil madali, epektibo at libre. Madali lang itong matutunan. Ito ang pundasyon para matutunan ang iba pang mga sandata at madalas itong itinuturing na pinakamahusay na sandata sa malapitan. Hindi ito ipagbabawal, malaya pa rin itong kunin. Sa huli, ang pagkamaster sa baston ay makakatulong tumaas ang tsansa mong mabuhay sa delikadong o mataas ang krimen na lugar. Ang baston ay malaking tulong para makaiwas sa mga atake ng kutsilyo o kahalintulad na armas, na ayon sa estadistika ay pinakamadalas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong pangunahing uri ng baston. Sa totoo lang, tatlong klasikong sukat ng iba't ibang baston. Paano mapapalakas ang liksi gamit ang iba't ibang klase ng baston? Ang mga pag-init bago ang ensayo, iba't ibang uri ng atake gamit ang baston, iba't ibang uri ng pagharang gamit ang baston laban sa mga atake ng baston, at ang iba't ibang mahahalagang punto na magiging mahalaga sa aktibidad na ito. Ipapakita ko sa inyo ang mga madaling teknik para palakasin ang kalamnan. Mahalaga ito para mapataas ang lakas ng palo gamit ang baston. Sa maraming kaso, sapat na ang ilang buwang pagsasanay para magbigay ng malaking kalamangan. Sa isang harapan, maging laban man ito sa isang taong mas malaki ang katawan kaysa sa iyo, ilang kalaban, o kahit isang kalaban na may hawak na sandata. Kaya ipapakita ko sa inyo ang buod ng mga pinakasimpleng teknik para magamit ninyo ito, maisama sa inyong kaalaman, at madali ninyong magawa. Anuman ang sitwasyon, tandaan na sa totoong laban, nababawasan ang inyong galaw, isip at persepsyon. Karaniwan sinasabi na nasa 20 o 30% lang tayo ng ating pinakamataas na potensyal. Sa ganitong mga kondisyon, tulad ng sinabi sa akin minsan ni Dominic Valera, ang mga 10,000 ulit ng pagsasanay ang magtitiyak na sa araw na kailangan mo ito, magagawa mo ang perpektong galaw kahit gaano ka pa ka-stress. Ang mga teknik na mukhang pinakakahanga-hanga sa paningin ay kadalasang hindi epektibo kapag totoong laban na ang usapan. Layunin ng video na ipakita at magsanay gamit ang napatunayang teknik. Sa survival, layunin ay makatipid sa gamit, lakas at gawing simple ang lahat. Bago magsimula, gusto kong ipaalala na epektibo pero maaari ring delikado ang mga pamamaraang ito. Ang mga palo ng baston sa bital na bahagi ng katawan ay hindi nagbibigay ng tsansa mabuhay ang kalaban kahit sino pa siya. Ang bilis, ang leverage, at ang maliit na bahagi ng kontak sa tama na dulot ng tamang paggamit ng baston ay labis na nagpapalakas sa lakas ng suntok ng mandirigma. Ang mga teknik na ituturo ko ay para lang gamitin sa matinding pangangailangan, lalo na sa oras ng pakikipaglaban para mabuhay. Ipagtanggol ninyo ang inyong sarili ng may pananagutan at may malay na pag-iisip. Para sa ating aktibidad, mas mabuting alam ang iba't ibang teknik sa iba't ibang haba ng baston dahil sa totoong sitwasyon, hindi mo laging mapipili ang baston na gusto mo. Madalas, kung ano lang ang nasa paligid na pwedeng gawing baston, yun ang ginagamit mo. Simulan na natin ngayon sa gitnang haba ng baston na tinatawag ding baston para sa labanan. Ang Joe Lemalaju ay isang 1.40 na baston na may 2.5 cm diametro ginagamit sa paglalakad o paglalakbay. Ang hindi nakakatakot nitong itsura ay dahilan kung bakit ito paboritong survival baston. Titingnan natin ang mga pangunahing teknik gamit ang baston mula sa French School ng pakikipaglaban tulad ng baston federal at baston ng Joinville. Ito ay mga teknik sa paglapit sa aktibidad na nagbibigay daan sa atin na magsimula gamit ang mga kawili-wiling galaw at makakatulong sa atin na mapaluwag ang katawan. Ang pangunahing tuntunin sa baston ay laging tamaan para mapalakas ang lakas ng tama. Sa dulo ng baston, mas malaki ang pinsalang magagawa mo. O sabihin na nating pinakamalakas sa loob ng 20 cm mula sa dulo ng baston.
Sa gitna ng baston, makikita ang mga gwardya ng esports at labanan. Kaya doon, nakatuon ang interes. Dapat halos kasing lapad ng balikat ang pagitan ng paa, huwag masyadong malayo, at bahagyang baluktot ang tuhod. Para maging maliksi, kailangan laging siguraduhin na napakaliksi ng balakang mo. Ganito ang posisyon ng kamay. Likod na braso para sa kanang kamay, unahang braso sa harap para sa kaliwete. Siyempre, may pagkakaiba. Kabaligtaran ito, simetriko, pagdating sa paghawak ng baston. Ilalagay natin ang likod na kamay mga dalawa o tatlong daliri mula sa dulo ng baston at hahawakan natin ito ng mahigpit. Hindi dapat ilagay sa dulo dahil baka madali nating mabitawan ang baston. Kaya, pinakamarami isang buong kamay, pinakakaunti dalawa o tatlong daliri. Kung gusto ninyong i-optimize ang distansya ng pagpalo, syempre, ilalagay ninyo ito gamit ang dalawa o tatlong daliri. Mas malayo ang mararating ninyo, lalo na kung gagamitin ninyo ng kaunti ang balakang. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pangunahing palo gamit ang katamtamang baston o klasikong palo sa baston na labanan. Kaya, mula sa normal na posisyon ng bantay, may panlabas kayong lateral na palo. May lateral kayo sa kabila, tumawid na lateral, na kadalasan ay ginagawa kapag nagpapalit ng posisyon ng bantay para mas maging maayos ang galaw o kapag umaatras. Kaya dito, may panlabas na lateral, krus na lateral at kabaligtaran para sa kaliwete. Panlabas na lateral, krus na lateral, kaya krus na lateral kapag umaatras. Panlabas na lateral sa normal na bantay, kaya nasa normal tayong bantay. Posisyon ng bantay na panlabas na lateral, krus na lateral. Kaya nakikita natin yan. Sa impact, normal lang ang bantay mo. Palaging malaki at panlabas na lateral. Lateral na krus, panlabas. Krus. Tingnan natin ang isang interesanting tira, gaya sa masisikip na lugar tulad ng pasilyo o gubat sa pagitan ng puno. Karaniwan itong magiging isang tira gamit ang gitnang baston. Ito ang brise, isang klasikong galaw na makikita rin sa cane de combat. Medyo iba lang pero halos pareho ng paraan. Kaya kayo nandito dahil pinapayagan ito at hindi kayo naaabala ng mga hadlang sa kanan o kaliwa. Kaya sa brise, meron tayong isang palo. Siyempre, natatama sa ulo, sa bungo ng kalaban. Kaya, manatili tayo sa pangunahing mga klasiko ng katamtamang haba ng baston para sa labanan. Magkakaroon tayo ng kulise at pike. Kaya ayan, meron kayong kulise pike. Ito ay mga palo na napakadelikado, lalo na kapag tinamaan ang mga vital na bahagi sa may axis. Kaya, meron kayong pike o pwede ring kulises pikes na paikot. Tignan natin ito. Kulise, pike. Lagi tayong magsisimula sa karaniwang combat sport guard, kaya kulise dito. Kaya, ito ay mga palo na medyo tuso talaga. Sa totoo lang, na hindi mo masyadong nakikita agad na dumarating. At kulise na paikot at tayo ay para makawala at masanay sa baston, para maging isa rito, gaya ng sabi nila. Interesante mag-practice, lalo na ang pagbabago ng gwardya at paa. Tungkol naman sa mga depensa, gagamitin natin ang mga depensa mula sa mga paaralang Asyano na siyang pinaka-epektibo. Para sa lahat ng suntok sa itaas ng ulo, meron kayong ganitong depensa.
Siguraduhing hindi nakabuka ang mga daliri. Sa totoong laban o demonstrasyon, makikita ninyong ginagawa ito ng mga tao, pero mas mabagal ang galaw. Kapag may kalaban na malakas umatake at bibigyan ka ng ganitong suntok, mas mainam na ilayo ang mga daliri. Dapat ninyong malaman na ang tama sa daliri o pulsuhan ay siguradong magdudulot ng bali, lalo na kung may pamalo. Tanggap natin dito ang parehong tama sa gilid. Ang mga tama sa gitna at sa taas, ulo sa tagiliran. Sa totoo lang at ang mga tama sa bahagi ng binti. Pwede kayong magkaroon ng mga patpat na ganito. Ang mga patpat o pagtaboy. Ang pinakamabuti pa rin ay maging sobrang maingat at mas mainam na magtanggal na lang. Tingnan natin ang maikling baston, ang baston ng Kali Arnis Eskrima na mas karaniwang ginagamit sa Indonesia o sa Pilipinas at sa pangkalahatan sa Timog Silangang Asya. 70 sentimetro ang haba at may diameter na 2.5 sentimetro. Ang mga teknik na ito ay simple pero napaka-epektibo. Sa teknik ng maikling baston, ang lakas at pisikal na kapangyarihan ang nagpapakita ng kaibahan. Ipapakita ko sa huling bahagi ang ilang teknik ng pagpapalakas para sa paggamit ng maikling baston gamit ang maikling baston. Ngayon, magpo-focus tayo sa mga napakasimpleng palo. Meron tayong mga direktang palo. Kaya una, sa simula, meron tayong tinatawag na redondo. Kaya ito ay isang direktang palo na magiging patayo o halos patayo. At meron din kayong pareho, meron kayong jab. Ang jab na isang direktang palo pero pahalang, kaya meron tayong redondo. At ang jab. Ang paghawak ay pareho pa rin, kaya redondo. Jab. Ngayon, dumako naman tayo sa likod, kaya ang likod. Meron kang redondo na likod dito at jab na likod dito, kaya pareho lang ito. Ito ang katapat ng mga direktang suntok. Kaya interesante na gawin ang mga likod gamit ang dalawang kamay. Para magtagumpay na makuha, sabihin na natin ang pinakamaraming lakas. Dito, isang redondo na likod gamit ang dalawang kamay, jab na likod gamit ang dalawang kamay, kaya ang likod. Para magawa ito, huwag mahigpit hawakan ang baston, luwagan lang ang pulso, kaya redondo. Redondo, likod. Nilalagay ko talaga ang kamay ko sa ganitong antas. Higit o mas kaunti. At dito, seryoso ninyong pinapataas ang lakas ng backhand dito. Kaya, para sa mga depensa, gagamitin natin ang unang depensa. Ito ang tinatawag na depensa ng payong na partikular na. Magiging interesante para sa inyo dahil magagawa ninyong ihanda ang inyong suntok. Sa totoo lang, maihahanda ninyo ang inyong suntok habang pinoprotektahan ang sarili mula sa posibleng palo ng baston. Kaya, ihahanda ninyo, ibabato ninyo ang inyong jab o redondo. Sa pagkakataong ito, at pagkatapos, maaari ninyong gawin ang inyong sunod-sunod na galaw. Iyan ay tipikal sa krabi-krabong. Si Thailandia. Mayroon ba kayo? Panatilihin natin ang parehong mga teknik ng depensa sa gilid
Antas, siguro kung posible. Sa kabilang banda, pagdating sa mga suntok na ibababa, kailangan talagang pagtrabahuhan ang pag-iwas at pag-atras. Hindi talaga posible na makaiwas sa panganib kung susubukan mong depensahan ang mga posibleng suntok. Dapat talagang pangit at mali ang pagkakatama ng mga suntok. Kaya, mas nakatuon tayo sa mga pag-iwas na parang sa mga combat sports, gaya ng boxing. Ang mahabang baston na tinatawag na bow sa paaralang Asyano ay may habang 1.80 metro at diametro na 3 sentimetro. Orihinal itong ginawa para labanan ang mga nakasakay sa kabayo. Hindi ito magagamit sa masisikip na lugar o sa loob ng bahay. Magkakaroon tayo ng duatreg na tatanging palo para sa mga baston na pwedeng maging interesante sa laban. Kaya ang gagawin mo lang ay tusukin ito. Dahil ito ay isa sa pinaka-epektibong paraan at napakasimple. Pwede mo itong gawin sa iba't ibang antas, lalo na sa ulo, na kadalasan ay pinaka-epektibo. Kaya kahit sa kaliwa o kanan mo tusukin, pareho lang. May isa ka pang suntok na magiging interesante, na pwede nating pagpraktisan, na talagang nakakagulat at isa sa pinakamalakas. Sa huli, gamit ang mahabang baston, ito ay ang paghampas. Kaya ang paghampas, hindi mo makikita na dumarating, lalo na kung magpapanggap ka muna sa simula, ang paghampas. Sa kabuuan, ganun lang yon. Kaya, para bigyan kayo ng ideya kung gaano kalakas ang tama, yung mga suntok na yan, pag sa sentido tumama, walang patawad. Malakas yan kasi malaki ang leverage ng braso mo at hindi mo pa makikita na dumarating. Diretso yan, parang palo, at kapag sinamahan pa ng kunwaring atake sa baba, halos siguradong tatamayan. Ayan, ang pagpalo ay paggamit ng elasticity ng mahabang baston ng maayos. Kaya sobrang lakas nito. Pagkatapos, may huling palo na parang katapat ng pagpalo. Ito ang backhand na maaaring maging interesante gamitin at hindi magagamit sa ibang mga baston. Kaya, tipikal sa mahabang baston, ang backhand, pareho lang. Isa itong tirang tuso dahil una mong ginagawa ay isang peke sa ibaba. Sa pagharang gamit ang mahabang baston, babalik tayo dito, mga paaralang Asyano. Kaya, sa mga tira mula sa itaas, ganito ang posisyon mo at laging mag-ingat sa mga daliri. Meron kang mga teknik na ito sa gilid at meron kang mga pagtusok sa lupa para sa mga tirang galing sa mababang bahagi. Tapos, meron kang mga pag-iwas para sa mga tirang galing sa ilalim. Halimbawa, sa maselang bahagi. At syempre, marami ka pang kawili-wiling pag-iwas pa atras. Talakayin natin agad ang mga mahalagang punto sa paggamit ng baston. Makikita natin dito ang mga karaniwang vital na lugar sa pagitan ng ilong, noo, mga mata at base ng leeg. May mga vital na punto na maaaring magdulot ng pagkakalog ng utak. Maaaring magdulot ng pagkawala ng malay kapag natamaan ng tusok sa lalamunan o mansanas ni Adan. Maaaring masira ang kartilago, trachea o larynx na posibleng magdulot ng pagkawala ng malay. Ganoon din.
Ang mga mata ay sobrang sensitibo sa tusok at paikot na suntok na pwedeng magdulot ng permanenteng pinsala. Madalas napupunit ang retina at nagkakaroon ng pinsala sa pisngi na sensitibo at maaaring magdulot ng malubhang kapansanan, pati na sa mga vital na bahagi sa gilid. Ngayon, meron tayong mga sentido. Siyempre, na kapag tinamaan ay maaaring magdulot ng traumatic brain injury at pagkawala ng malay, pati na rin ang buto sa gilid ng ulo na nasa likod lang ng tainga, hanggang sa tinatawag na ibabang bahagi ng temporal bone. Meron kang ilang mga vital na punto sa iba't ibang bahagi at maaari ka ring mawalan ng malay. Kaunti pa sa ibaba, makikita ang anggulo ng panga na nagdudulot ng kawalan ng balanse at mga bali. May carotid ka na sumasaklaw sa gilid ng leeg, kaya siguradong magkakaroon ka rin ng kawalan ng balanse. Panghuli, titingnan natin ang mga vital na punto sa likod. Nandyan ang buong gulugod. May malaking kahinaan dyan, lalo na sa bahagi ng cervical. Ang paggamit ng pamalo ay nagdudulot ng malalaking pinsala saan mang tamaan sa gulugod at madalas ay agad nawawalan ng kakayahan ang kalaban. Ang iba pang vital na punto namin ay maaaring magdulot ng pabago-bago at hindi tiyak na resulta. Magpainit muna ng 10 minuto bago magsimula ng sesyon. Magsimula sa pagtakbo o pagtalon ng lubid. Tapos mag-init ng itaas na katawan. Pagkatapos ng sesyon, huwag kalimutang mag-unat. Makakatulong ito sa inyong pag-recover at makakaiwas sa anumang injury.